Good evening, Kay. So, thank you for your patience and good evening. I-try natin simplihan and my only instruction sa iyo is gawin mong reference ang ginawa ko dito. We have two different files or two different tables. Ang una is literature matrix plan poetry and then literature matrix plan prose. And I want you to do the prose version. Ang simple lang ang gagawin. Una, magpili ng grade level. Una. And so, ang gipili ko is for me, grade 9 and sa'yo, let's make it grade 10 para dikit lang. And also, may link ako dito. You should not necessarily nga same ang format mo, pero parang ano lang, gawin mo na lang as reference ang gibuhat na ko diri. So, chosen literature competencies. So, we have several competencies. Tatlo lang man ang gipapili ni ma'am. So, we have lots of choices. May reading comprehension, listening comprehension, viewing comprehension, vocabulary development, literature, writing and composition, oral language and fluency, grammar awareness. And for the sake of example, ang una is oral language and fluency, which is gi-capitalize ko and gi-bold. And since ang chosen competency natin is oral language and fluency, ang assessment task natin na aligned sa competency na yon is essay. Actually, pwede exam, test, reports. Depende sa ano mo. Depende sa competency nga gusto mo i-target. And gina-require tayo minimum of 3 competency. So, for the sake of example, isa lang muna. Inuulit ko lang. And then, specific genre of poetry. So, we have several genres of poetry here. And, ang napili ko is lyric poetry. And then, to proceed, is to the title of the text and the author. Ang example ng kay gusto ko man siya, consistent lang siya, align lang siya from the chosen literature sa assessment task, sa specific genre, hanggang sa napili natin na literary work. Naghanap ako ng lyric poets or lyric poetry or lyric poem rather, which is The Annabel Lee by Edgar Allan Poe. Then lastly is activities aligned to teach the competencies. And I encourage you nga mag-open go dito sa sa link dito sa DepEd nga is-send ko later para makita nimo kung unsay content dito base maka-help siya. Pero if may idea ka kung unsa dapat ang activity nga sa tingin nimo suitable sa imuhang napili nga competency, sa imong napili nga assessment task, sa imong specific genre o sa imong literary work nga napili, i-tailor fit lang nimo ang activities for your student para kay siguro mao na ginahanap ni Ma'am Froila, consistency and alignment. And nag-view na ko kanina sa sa mga competencies na present sa prose. And we have these. Wait lang. We have these. And ko siya dito, gihiguhitan ko kay siya lang ang viewing competency, wala pala siya doon. So ito, magpili ka lang ng tatlo and then just like me, pwede mo i-reference ang mga assessment task. Ang example nila is exam, test, report, essay. Ikaw na magpili kung unsay imuha. Also, iba din ang mga genre ng prose. I-search mo lang genres of prose.
may mali dito sa kay ma'am. Genres of prose to be taught. So, isulat mo lang ang prose or genre ng prose sa base na lang. So, nga na, halimbawa, ang trick na ko sa mo is magpili ka sa interesting na prose. As unahon, ialamin mo muna ang prose. And then, maghanap ka ng prose nga sa tingin nga balanin mo, tung paminaw nimo nag-ignite sa imong interest. And then, example na lang ha kay Romeo and Juliet. Di ko sure if prose siya. I think Romeo and Juliet is a poem, actually. Pero for the sake of example, ito, Romeo and Juliet by William Shakespeare. And then, ibutang mo diri kung unsa ba ang genre sa what do you call that, sa Romeo and Juliet. And then ibutang nimo dira ng type of prose, ano ba, fiction. Halimbawa, nga na. That is after sa makapili nimo og competencies and assessment task. And also sa activities nimo nga competency, halimbawa, nga na. Pwede naman ipa-dramatize if ang imuhang unsa is oral fluency ay oral language and fluency. Pwede nimo sila ipa-dramatize. Kay actually, when you dramatize, you engage your students in oral language and you can see if matest jud nimo sila kung unsa sila ka maayo when it comes to delivering words. Articulate ba sila or pitla-pitla sila? This is how you figure out, or this is how you align the literature competencies sa activities. So I guess that's all. Thank you.